Mismong si VP Sara Duterte daw ang nagutos na ibigay ang 500 million pesos na halaga ng confidential funds sa security officer ng bise. Lumabas po yan sa unang beses na pagsalang ng hostile witness o yung testigong hindi pabor sa prosekusyon sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni VP Sara. At live po mula sa Senado, una sa balita, mobile journalist Merrimon Reyes. Merrimon, bakit mahalaga ang testimonyang ito ng naturang hostile witness? Bok, inamin ni dating OVP Special Disbursing Officer o SDO Gina Acosta na mismo si VP Sara Duterte ang nag-utos na ibigay kay nooy Vice Presidential Security and Protection Group Commanding Officer o ng VP SPG na si Colonel Raymond Lachica ang 500 million pesos na confidential funds. Noong 2022, ibinigay raw ni Acosta kay Lachica ang 125 million pesos na OVP confidential funds. Ganyan din daw ang nangyari sa 375 million pesos naman na confidential funds noong 2023. Kung matatandaan natin, Bok, base sa joint circular na sinusunod para sa confidential funds, tanging Special Disbursing Officer lang o SDO ang dapat na humawak at mamahagi ng naturang pondo. Bawal po itong ipahawak sa ibang opisyal. Si Acosta ang nag-encash ng confidential funds noong 2022 at 2023 pero ayon sa kanya, matapos i-encash ang cheque, ibinigay niya ito sa dating security chief ng VP SPG na si Lachica alinsunod daw sa utos ni VP Sara. May dalawang rason daw si Acosta kung bakit niya ibinigay ang pondo kay Lachica. Una, alam daw ni Lachica ang pagpapatupad ng naturang confidential activities na paggagamitan ng pondo. At pangalawa, utos ito ni VP Sara. Pakinggan natin ang bahagi ng testimonya ni Acosta. Trabaho po ba ng security officer gastusin yung dinisburse ninyong confidential fund? Hindi po, Your Honor. Trabaho po yung ng disbursing officer, Your Honor. Pero, pag na-release ko na po ang pera sa kanya, Your Honor, pinareceive ko sa kanya, Your Honor, magbigay po siya sa akin ng utilization report, Your Honor. She gave two reasons, Counsel. Number one, that Colonel Lachica is the one who knows how to implement it. Tama po. And number two, dahil inutos sa kanya ng Vice President bilang head of agency. Tama po, Ma'am Gina? Tama po, Your Yun Honor. po yung dalawang... Merrimon, ayon kay Acosta ba, saan daw ginamit itong confidential funds at pasok ba ito doon sa criteria ng paggamit dapat ng confidential funds? Bok, lumalabas na gumastos ang OVP ng 125 million pesos na confidential funds noong 2022 kahit daw na wala pang nakasaad na tiyak na target kung ano, saan, ilan at magkano ang confidential activities na gagawin. Kaya ang tanong kanina ng prosekusyon, kung walang specific daw na target, paano raw nasasabing ginastos ang 125 million pesos na confidential funds alinsunod sa joint circular? Paliwanag naman dyan ni Acosta, plano pa lang ang Physical and Financial Plan o yung PFP, kaya wala raw itong eksaktong surveillance operations, lugar, halaga o target accomplishment. Inamin din ni Acosta na may mga accomplishment o ginawa ang OVP na wala sa orihinal nitong plano. Sa liquidation o accomplishment report, isinama raw ang tree planting, libreng sakay, financial assistance at medical assistance bilang bahagi ng good governance activities. Pero wala raw ito sa Physical and Financial Plan ng OVP. Pakinggan natin muli yung bahagi ng testimonya ni Acosta. Ms. Acosta, ang tanong po sa inyo, may mga nilagay po kayong accomplishment report na wala dun sa Physical and Financial Plan. Na sinabi nyo lamang o tinisip nyo lang, kasama yan sa Good Governance Program. Ang nasulat sa accomplishment report, Your Honor, is yung mga expenses na allowable po sa confidential funds. Opo, pero wala nga po yan, hindi yan nilagay doon sa Physical and Financial Plan. Nakalagay lang po sa accomplishment report. Sa accomplishment report, Your Honor, kung actual. Kaya nga, doon nga lang po nakasulat. Sa Physical and Financial Plan, wala po doon. Generic po ang sa Generic. Physical Financial Okay. Plan, Your Honor. Merrimon, nagkaroon ba ng issue o ng ibang issue kanina sa pagsalang nitong hostile witness? Bok, nung nagsimula na yung examination dito kay Acosta, naobserbahan yung mabagal na pagsagot niya na tila nahihirapan siya sa pagsasalita sa Tagalog. Narinig natin siya nagbibisaya o kaya naman paulit-ulit niya tinatanong, pinapaklarify yung question sa kanya ni Attorney Ligutan. At umabot pa sa punto na muntik nang kumuha ng interpreter dahil nga sa hindi maintindihan ni Acosta yung ilang tanong sa kanya. Pero tila nainis naman dyan kanina si Senator Judge Erwin Tulfo. Noong humarap daw kasi sa kamera, itong si Acosta noon sa isang pagdinig ng komite nito, nagtatagalog naman daw siya.
Nanawagan naman itong si Senator Tulfo kay Escudero at mismong kay Acosta na magtagalog na. Tumatagalan daw kasi ang paglilitis. Pakinggan natin yung bahagi na yan sa impeachment trial kanina. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Miss Witness, you can understand Tagalog, you can speak Tagalog dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog, English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. Abutin mo tayo ng isang taon dito, Mr. President. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Bok, tinutulan naman ng defense team kanina yung paggamit ng prosekusyon ng AI-generated photos sa hearing. Ipinakita kasi ng prosekusyon ang AI-generated photo na nagpapakita ng 4 na black na bag na pinaglagyan umano ng 125 million pesos na cash para sa confidential funds. Ayon kay Acosta, hindi raw ganyan yung itsura ng bags na ginamit niya nang i-encash niya ang cheque para sa confidential fund. Paoblong daw na traveling bag ang ginamit niya noong December 2022. Tugma ito sa naunang salaysay ng dating Land Bank Manager na tumestigo kaugnay na pag-encash ni Acosta ng pondo. Ipinakita rin na prosekusyon kung gaano karami ang 125 billion pesos sa pamamagitan ng simulation. Tinutulan muli ito ng depensa pero pinayagan ni Presiding Officer Chis Escudero ang presentation ng prosekusyon dahil simulation lang naman daw ito. At yan muna ang latest mula dito. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni mobile journalist Merimon Reyes live mula sa Senado. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.